Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. I invite everyone po. Tayo po ay tumayo at ihanda po natin ang ating mga puso as we start to celebrate God's goodness this morning. Kapatid, this is the day that the Lord has made. And let's take this moment na pasalamatan po ang ating Panginoon. At ngayon po, I invite everyone, simulan po natin ang ating pag-aawitan ng gamit lang po ang ating mga boses at palakpakan po natin ang Panginoon. God deserves the highest praises and worship this morning. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's celebrate God's goodness. Hallelujah! Hallelujah! You deserve the highest praise, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Let's sing a new song to God. Hallelujah! Whoa, oh, I'm living in the overflow. Whoa, oh, expect the supernatural. Whoa, oh, I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle for you, my God, more than enough. Lord, we want to overflow in your presence, in your goodness, in your love. Thank you, Jesus. So full of your favor, so full of your love, your goodness runs over, your promise is pouring over me eternally. I'm blessed to be a blessing, exceedingly abundantly. Let's declare, more than enough. Whoa, whoa, I'm living in the overflow. The supernatural. Whoa, whoa, I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle for you, my God. Let's declare. Thank you, Jesus. So full of your love and favor, Lord. So full of your favor, so full of your love, your goodness runs over, your promise is pouring over me eternally. I'm blessed to be a blessing. Let's declare abundantly, more than enough. Whoa, whoa, I'm living in the overflow. Lord, we want to overflow in your joy. Supernatural. Whoa, whoa, I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle for you, my God. Let it up. God is good. Let's shout amen. So full of your favor, so full of your love, your goodness runs over, your promise is pouring over me eternally. I'm blessed to be a blessing, exceedingly abundantly, more than enough, more than enough. Whoa, whoa, I'm living
May our prayer, our blessings may be a blessing to somebody today. I'm blessed, living in the overflow. I'm blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed, let's declare, living in the overflow, living in the overflow, living in the overflow. Whoa, I'm living in the overflow. Whoa, expect the supernatural.
Jesus' name we're falling into deeper waters, going after We want to go deeper, Lord, knowing of you, Lord, in trusting you, oh God. We want to go deeper. Hallelujah, Lord. Let's just worship our God. Walking into deeper waters, going after you. We're falling into deeper waters, going after
declare. But this joy is mine. Thank you, Lord, for the joy of our salvation. Who else would rocks cry out to worship? Let's declare. Whose glory taught the stars to shine. You're so God. Perhaps creation longs to have the words to say, but this joy is mine. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Thank you, Lord, for redeeming us. Let's declare. Who else would die for our redemption? You alone, Jesus, whose resurrection means a rise. Let's declare. There isn't time enough to sing of all you've done, but I've eternity to try. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Let's shout. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Jesus. This is our prayer. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise. Let's shout. For he rose, now he reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever. Praise.
cannot make it without you, Panginoon, each day of our lives. Come on, church, pasalamatan po natin ang Panginoon. He deserves our words of thanksgiving. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat, Lord God. And each day, Panginoon, we've seen you move, Lord God. We've seen that you are with us, Panginoon, and we are not alone, oh God, in every battle, Panginoon, that we are facing, oh God. And thank you, Jesus, because you are enough. Lord God, thank you for giving us strength. Lord, thank you for giving us, Lord, the power, Panginoon, Lord, to be victorious, Lord God. At Panginoon, wala po kaming ibang may pagmamalaki, kundi ang kagalingan, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, Lord God. Ang mga sagot sa aming mga panalangin, Panginoon, maraming salamat, Lord. Alam po namin, Panginoon, na mas ikaw ang nakakakita, Lord God, lahat ng pinagdadaanan ng bawat isa. But Lord, iisa ang Diyos na aming sinasamba. Iisa ang Diyos na aming pinagpupurihan. And you are the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Can we shout, thank you, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay umikot at batiin po natin ang good morning, blessed Sunday, kapatid. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Let's shout. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory is to our God. Let's shout. Every praise is to our God. Let's declare, God my Savior. God my Savior. God my healer. Deliverer. Let's declare. Yes, He is. Yes, He is. My Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise is to our God.
Thank you, Father. Amen. Praise God. Palapakan natin yung Lord. Amen. Teka lang po yun. So before we start our nagulo tuloy ako. Bago po natin umpisahan yung atin pong series, inaanyayahan ko po yung bawat isa na kung kayo po ay medyo matagal na sa church, pero hindi nyo pa po masyadong kilala yung ating pong simbahan, iniimbitahan po namin kayong umattend ng spiritual family class. Ano po yung spiritual family class? Para po makilala nyo po yung CCOF, ano po yung kanilang, ano po yung pinangahawakan po natin, pinaninindigan po natin, ano po yung kabuuan po kung sino po yung CCOF na inatinan po natin. Kasi mahirap po na tayo po ay atin na isang church pero hindi nyo siya kilala. Amen? So dapat po, kung kayo po ay medyo naibigan nyo na po at nililid po kayo ng Panginoon na dito po umatin ng church, ay inirecommend ako po na umatin po tayo ng spiritual family class. No? Ano lang po ito, 2 session. Sa April, ano ba to? 21 at 28. Anong araw yon? Sunday lang po, pagkatapos po ng... Ha? Yun. So, mamaya po, kung gusto niyo pong malaman yung detalye sa atin pong spiritual family class, please approach our pastors. No? At ma-enjoy niyo po kasi hindi po maganda na mababaw lang yung pagkakilala po natin sa church. Dapat po malalim at naintindihan po natin ba't tayo nandito. Amen? At pangalawa po ay inaanyayahan ko po kayong umatid ng midweek. No, ina-assure ko po sa inyo na mag-grow po tayo. At malalalim po tayo at maintindihan po natin yung Biblia. Ang pinag-usapan po natin dito yung origin. At sa Marikina naman po yung atin pong The walk. Nawawala ako. So the walk, no? So maganda po na alam po natin yung Bible natin at tutulungan po namin kayong maintindihan po yung Biblia, no? Hinihimay-himay po natin 'yan. At hindi lang po natin 'yan hinihimay-himay, paano ba natin ito ina-apply sa buhay po natin, no? Pag sinare po 'yan ng ating mga teachers ay ano na yung gagawin natin. So kasama po 'yon sa pag-aaral at pagtuturo po sa midweek, no? Teaching po tayo pag midweek at pagdating naman po ng Sunday is preaching. Iba po yung dalawa na 'yon. Amen? Amen. Tapos po ay kung wala pa po kayong faith group, alam niyo po yung faith group? Ito po yung small or Bible study o small group na tinatawag po natin na kailangan po ng bawat isa sa atin para po tayo lumago. No? So kung wala pa po kayong faith group, ay please mag-stay lang po kayo saglit at i-approach po kayo ng mga pastors and teachers po natin para po i-involve namin kayo sa faith group. No? Soon po, pag kayo po ay walang time, dahil medyo busy kayo, magkakaroon po tayo ng online faith group. Sa mga busy lang po yon, no? Para bigyan lang po natin sila ng oras para po sa faith group, kahit na po online lang. Amen po ba? Amen? So yung pong mga activities natin sa church ay patuloy po nating tangkilikin kasi po dito po tayo lalalim. No, sa pananampalataya. Kasi hindi po inadya ng Diyos na tayo po ay magkita-kita lamang pagdating ng Sunday. Tayo po ay dapat lalago araw-araw. Sabihin po natin araw-araw. No? Meron po tayong faith walk. No? Kung gusto niyo pong mag-share ng faith walk for just 5 minutes, approach us. No? Tuturuan namin kayo, ibibideo namin kayo, yan, bibidyohan kita. No? At ipopost po namin yan sa Facebook page po natin para po may ma-encourage po tayo.
Amen? Kasi lahat po tayo ay may mga magagandang testimony na ibinigay ng Diyos. Amen? Gumalaw ang Diyos sa atin. Kaya po, napakahalaga na yung mga good things na nangyari po sa buhay po natin, may makaalam. At lalo tigit, yung lalim ng ating pananampalataya, ihiyag po natin sa magitan po ng ating faith walk. Amen po ba? Amen. Sana po, wag po lang po tayong Sunday Christian. Dapat po, everyday Christian. Amen? Amen. Kanina po, as I was reviewing our message for today, may binigay po ang Panginoon sa akin na isang verse sa Bible. At itong verse na ito ay inimpress sa akin ng Panginoon, sabihin mo ito sa kanila. No, sabihin mo ito sa kanila. Is telling Israel and us today, no? Ito pong verse na to, no? Sabi rito, do not be afraid, I will save you. I have called you by name, you are mine, and when you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, you will not be burned. The hard trials that come will not hurt you, for I am the Lord your God, the Holy God of Israel, who saved you. Wow. Palapakan nga natin yung Lord. Amen. Grabe magmahal ang Panginoon, ano? No? Meron ka agad siyang pangako. No? Hindi lamang hindi rin niya nung unang panahon, kung hindi sa atin po ngayon, sa panahon natin ngayon. Bakit? No? Sapagkat sa panahon na yan, habang lumalaon, kung papansinin po natin, parang pahirap na pahirap yung buhay ng isang tao. No? At hindi po tayo exempted. Kaya nga ito yung pangako ng Panginoon sa atin na sabi niya, sa akin ka. Sa akin ka. Walang pwedeng umagaw sa'yo sa pag-ibig ko. Yan ang sabi ng Panginoon sa atin. Na kahit na lumalayo tayo, minsan hindi natin sinasadya, pero napapalayo tayo, di ba? Sa sobrang busy ng buhay, sa sobrang problema, no? Sa sobrang kaguluhan sa paligid po natin, hindi natin napapansin, parang napapalayo tayo sa Panginoon. Pero ang pangako niya sa atin, hindi tayo iiwan at pababayaan. Amen? Kaya po, saan ka pa? No? Na ang gusto lang ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay lumalim sa Kanya. Lumalim sa Kanya. At naniniwala po ako ng Diyos ay tinatawag tayo para magkaroon po tayo ng deeper walk sa Kanya. No? God is calling us to a deeper walk with Him. No? Bakit? Sa panahon po kasi ngayon, ay evident po, nakikita po sa bawat mananampalataya ang tinatawag na shallow Christianity. Ano po yung shallow Christianity? Yung Kristiyanong mababaw. Yung Kristiyanong hindi lumalalim o ayaw lumalim. No? Kasi po, marami po mga churches ngayon ay parang commercial and entertainment driven. Ano ibig sabihin? Yung nakapokus lang na mapaganda yung performance, mapaganda yung linggo, pero hindi mapaganda yung relasyon sa Diyos. Ang importante po sa isang mananampalataya, no? Secondary lang po ito, yung ganda ng lugar, ganda ng praise and worship, ganda lahat. Pero dapat bunga po ito ng magandang puso sa Diyos. Amen? Kaya po tayo nagkakaroon ng magandang praise and worship, magandang gawain ng Panginoon kasi maganda yung puso ng gumagawa nito. Tayo pong lahat yon. Amen? Kaya ka umaattend dito kasi naniniwala ka buhay ang Diyos sa lugar na to. Yun yung importante po sa ating lahat, mga kapatid. No? Wag natin tignan yung ganda na nakikita po natin. Ang tanong dito is, nag-grow ka ba? No? Hindi lang linggo.
ang inahanda ng bawat simbahan, hindi dapat linggo lang, kung hindi dapat araw-araw para sa sa mga flocks ng Diyos. Ibig sabihin nun, from Monday to Friday or Saturday, dapat po may ginagawang simbahan para po sa bawat isa sa atin. Kaya po meron tayong faith walk. Tuwing umaga po yan, 6 o'clock, no? Nagdi-release na po kami ng devotional para po makatulong po sa bawat isa sa atin, no? Para po lumago sa Panginoon, no? We are not commercial or entertainment-driven church, no? Because self-centeredness is the mark of today's church. Okay? And their focus is just a number para magparami ng miyembro, no? Hindi po masamang maraming umattend. Basta bunga ito ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Dapat bunga, hindi yung kailangan pa nating kotahan, no? Yung mga kapatiran, pag pupunta ka, dala ka 10 o dala ka ng 20 no? Samantalang kung makikita nila ang isang binagong buhay ng bawat isa sa atin, sila na magtatanong, bakit dati ganyan ka? Ngayon, ganyan ka na. Ano ba nangyari? Kasi nakakilala ko kay Kristo Don't introduce church. Introduce Christ. Amen? At kapag nakilala nila sa Kristo, pupunta sila sa church. Yun ang maganda. Yun ang importante. Amen? Kasi po, meron kang kakayahan para mag-share ng salita ng Diyos. Amen? Huwag mo sabihin, punta ka ng church para ma-share ka ni pastor. Hindi. Ikaw mismo mag-share. Sapagkat kapag ang tao na ito ay nakakilala sa Panginoon, you have a crown in heaven. Ayaw ba natin yung may crown tayo? No? Hindi ka nasasali ng Miss Philippines. No? Kung hindi, meron ka na kagad crown kasi nag-akay ka ng kaluluwa sa Panginoon. No? Ang true essence of Christianity is Christ-centered. Amen? So, ang problema lang po natin sa panahon ngayon, people are already settled by just attending the Sunday service. No? Parang trabaho ako, gawa ako, kilos ako the whole week. Pero pagdating po ng Sunday, doon lang ako a-attend. For what? No? Kung ang focus lang po natin, mga kapatid, is kasi sabi ni pastor, o kasi nandun sila lahat, kailangan nandun din ako. Kasi sinabi ng Panginoon, every Sunday nandun ako. No? Kapatid, we are wrong. Amen? We are wrong kasi hindi dapat tayo settled sa Sunday service lang. Dapat tayo po ay nakapokus, no, sa ating Panginoon araw-araw. Araw-araw, no? And that person, no, they want the church, no, where they think will suit to their taste and not as what the church should be. Yung pupunta tayo sa church, na inisip kasi natin, kasi maganda nun, ganda ng praise and worship Ang ganda ng andun yung mga kabarkada ko, kaya doon na lang ako attend, no? Parang nagsusut ito, umaakma ito sa gusto nila, pero hindi yung tama para sa isang simbahan na kumikilos bilang isang simbahan. Amen? So, ito po yung ating pag-uusapan ngayong buwan, no, na to dig deeper. Lumalim yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, for the whole month of April, we will talk about deepening our walk with Christ. And this morning, I will share to you about deeper walk, deeper life. Sige po, itaas po natin sa Panginoon. Lord, we thank you for the calmness of the Spirit. We thank you for your presence. We thank you, Father God, for the opportunity to hear your words, Lord. And we thank you, Father God, sapagkat hindi po, wala po naging hadlang na kami po ay maparito, Panginoon. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, that you have something big and great in store for us, Lord. Prepare our hearts, O God, sa oras na ito,
kung meron po kaming arinig na kailangan po namin magbago, Lord, baguhin niyo po kami. At alisin niyo po yung pride sa aming mga puso, Father God. Lord, without you, Father God, we cannot do anything, Lord. Kaya sa oras na ito, buksan niyo po ang aming puso at isip at matuto po kami, Panginoon, na yung salita, mabago at maisa pa mo ito. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Palapakan po natin yung Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. No? So, yung idea po ng deeper walk, no, with God or with Christ is so unfamiliar today. No? Kaya nga po, nung piniprepare ko pong yung message na ito, ay nag-spend pa ako ng maraming oras para malaman po natin ano ba talaga yung itsura ng tinatawag na deeper walk. No? Kristiyano naman ako. Linggo naman nagsisimba ako. Ina-acknowledge ko naman si Lord. No? Pero ano ba itong tinatawag po nating deeper walk? No? Ano ba yung ginatawag na paglakad na yung malalim na paglakad sa Diyos, no? Siguro marami po sa atin matagal na sa Lord. Tama po ba? Matagal na sa Lord, pero ang concerns lang po natin dito is, minsan yung pong ating buhay pananampalataya is up and down. Tama po ba yun? Minsan dumadating po sa time natin na minsan nawawala tayo sa Lord, at minsan naman, saglit lang, nare-realize agad natin na kailangan pala natin si Lord. Amen? Pero lahat po tayo aminado na to the point, no, at one point of our life, ay nawala tayo kay Lord. Tama po ba yan? Nawala yung devotional life natin, nawala yung prayer life natin, nawala yung fellowship natin, no? Sa maraming kadahilanan, no? Siguro sa trabaho, o sa relationship, o kaya sa family, o sa marami pang bagay, no? At dahil dito, yung pong ating lakad ng pananampalataya ay humihina, no? Sapagkat wala po tayong contact o relationship sa ating Panginoon, no? Marami po kasi mga mananampalataya ngayon, komportable na sa mga nalalaman na nila, no? At settled na po sila ron, no? They don't want to advance and they don't want to go deeper. Bakit? Kasi kilala ko na naman si Lord eh. Umaatid naman ako ng church every Sunday, no? We are settled by just attending the Sunday service and that's all, no? And we don't have an idea of a deeper walk with Christ, no? Meron po akong isang pamangkin, no? Nakausap ko po yung mother niya, sabi niya po itong pamangkin mo mas malalim pa sa akin. Kako bakit? Kasi everyday nakikita ko siya, pumupunta siya sa isang tahimik na room namin at doon ay nagde-devotion siya. So ibig sabihin, ginagawa niya raw po ito araw-araw. So ang ibig sabihin po ito, lumalalim po siya sa pananampalataya at nakikita po sa kanya yung kahinahunan ng Espiritu. Alam niyo po yung kahinahunan, yung calmness of the Spirit, yung hindi ka na magagalitin, yung hindi ka nagre-react, yung hindi ka nagpupuna, yung pagkilos niya ay makikita mo na na meron siyang malalim na relasyon sa Diyos. Amen? Kasi po, kung ano yung pinapasok po natin sa ating isip, siya po yung nangyayari sa atin. Pag-isipan niyo may mga kapatid, yung mabangga ka lang, pag inisip mo yung taong nabangga sa'yo, marami ka nang maiisip eh. Balikan ko kaya ito. Sikuhin ko rin kaya, o kaya patirin ko kaya. Pero pagka merong sumagi sa'yo at inisip mo yung mabuti para sa kanya, siguro meron siyang problema, ipagpe-pray ko siya. Kapatid, wala kang magiging reaction hindi maganda. No? Kasi po, tama po yung focus natin dahil founded tayo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kung ano po yung pinapasok po natin sa isip po natin, yun po yung nagiging reaction nating lahat. No? So, what does a deeper walk with Christ looks like? No? Ano yung
paano natin nakikita yung deeper walk, no? Para po sa iba, it is more on emotion, no? Hindi po, mga kapatid. God is not an emotion because emotion is actually a sign of shallow faith, no? Sa iba po, it is more on knowledge, yung pagiging deep, no? Hindi po, no? You don't have to be intelligent or scholar to go deep with God. No, hindi mo kailangan maging matalino, hindi mo kailangan maraming alam, no? In fact, yung mga early church people, most of them are uneducated, no? Uneducated. At ang iba naman po, sinasabi nila, ang pagiging deeper kay Lord ay lifestyle. Nang ibig sabihin, pwede kang maglista ng mga do's and don'ts na gagawin mo, no? At ito yung susundin mo para magkaroon ka ng deeper life o deeper relationship with God, no? Alam niyo po, ang deeper life starts from the heart, no? Not on set of rules. Nag-umpisa po yan dito, mga kapatid, kasi kapag malalim po yung pananampalataya natin sa Panginoon, no? Wala kang ibang iisipin talaga kundi si Lord lang, eh, no? The first time that you receive Christ as our Lord and personal Savior, di ba, parang parang in love ka, no? Tapos na yung service, ayaw mo pang umuwi, no? Every Wednesday po, nung araw po, mga 9 years ago, mga kapatid, every time na meron po kaming midweek dito, natatapos po yun ng 9 p.m. Pero minsan umuwi po yung mga kapatiran, mga 10, 11:30 because of the fellowship. Ayaw pa nila umuwi. Kasi nag-grow pa kami sa pagkikipagkwentuhan, eh. Pagkikipag-fellowship sa bawat isa, no? So, kung makikita niyo po yung mga tao nung unang panahon na lumalim po sa kanilang pananampalataya, makakita po tayo ng mga bagay na at makakita po tayo ng mga list, no, for a deeper life na pinag-uusapan po natin ngayong umaga, no? Ano po 'yon, no? First, a deeper life starts with a surrendered life. No? It all starts in surrender, no? Lord, not my will, but your will be done in my life, no? Kailangan po totally surrendered, 100%, no? Ano po yung ang sabi po ni Paul dito sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ang sabi niya rito, to offer yourself as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him, no? To offer yourself, meaning 100%, no? Pleasing to God, dedicated to His service, no? At ang sabi niya rito, pag nag-offer ka, do not conform yourself to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. No? Hindi ka na nabubuhay sa sarili mo kung hindi namumuhay ka na sa Panginoon. Amen? Nabubuhay ka na sa Panginoon. Surrender ka na, Lord. Hindi na ako yung nakahawak sa manubela ng buhay ko, kung hindi ikaw na, o Diyos. Alam niyo po, napaka-importante yung hinahayaan mo yung Diyos na magmaniobra ng buhay mo, sapagkat alam niya ang future. Alam niya kung sa kanya dadalhin. Amen? Alam niya kung ano yung mabuti para sa atin, at yung purpose niya para sa iyo mangyayari sapagkat siyang nag-create sa iyo. Amen? A surrendered life is a result of the renewing of our mind. No? Hindi mo na sasabing magaling ka, marami ka nang na-achieve, marami ka nang nagawa, marami ka nang na-possess, marami ka nang napundar. No? Kung hindi, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, sa iyo lahat galing ito. Galing ito. No? The more we transformed by Christ, the clearer our purpose become, and the deeper our life will be. No?
Surrender everything, mga kapatid. No? We have a big God. Alam niya ang lahat para po sa atin. No? Kasi po, ang idea of surrender is the battle of control. Okay? Because we have a natural desire to control. No? We fight for control, no? Sa family po natin, sa tao, and often with God. No? We fight control. Kaya yung idea of who is in control is the most critical decision of your life. Kung sino po yung nagkokontrol ng buhay mo. And as long as you believe that you are in control of your life, you will be in conflict with God. You will be in conflict with God. Kasi po, minsan we play God, no? Minsan sa mga importanteng decision ng buhay po natin, minsan sinasabi natin sa Panginoon, hindi man natin nararamdaman. Pero in essence, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, diyan ka muna sa tabi, baka masira yung aking plano. Kasi meron kang gustong solusyon eh. Meron kang gustong makuha. Meron kang gustong matamo. At pagka alam mo na, naku, si Lord nandito, baka hindi ko matanggap ito. Lord, diyan ka muna. So unknowingly, mga kapatid, oftentimes we are in control of our life. No, ano plano ko? Ano bang kurso na kukunin ko? Ano bang trabaho na a-applyan ko? Sino pa yung mapapangasawa ko? Lahat po 'yan, no? We want to be in control, no? Kaya importante po sa atin na malaman at ma-identify po natin who is in control of our life, no? Tingnan po natin yung Matthew 16. Sabi po rito, then Jesus said to his disciple, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself. No? If we want to follow God or if we want to follow Christ, no? Ang sabi po rito, you must deny yourself. Hindi na importante yung sarili, no? Hindi na importante. I-set aside mo daw yung selfish interest, yung sariling interest natin, and take up His cross. If you want to be His disciple, you take up His cross. Kasi po, ang buhay ng Kristiyano, meron din pong mga pagsubok, may mga pagdadaanan, no? At kung ikaw ay bubuhat ng iyong cross, no? Ibig sabihin to, you express a willingness to endure whatever may come. Hindi ba natin alam kung anong darating, pero handa po tayo doon. And follow me, believing me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. No? Sabi niya, if you wishes to follow Christ, you deny yourself. Isa lang po yung throne ng buhay po natin. At isa lamang po yung pwedeng umupo. Hindi pwedeng dalawa. No? So, ano bang ibig sabihin nito? Kaya po natin binasa. It means, it will cost you control. No? It will cost you control. No? Kailangan po natin maintindihan na simula pa po ng unang panahon, no? Lahat po tayo ay mga rebelde. We are all rebels, no? We inherited the sin that started in Adam. Okay? Rebelde po talaga tayo. We often recognize that self rules our life. No? That self rules our life. No? At makikita po natin dito, yung word na ginagamit po natin, I, me, or mine. Okay? So, normally, nung pinanganak po tayo, talagang, nandun na po yung pagiging rebel natin, na pagiging selfish po natin. No, even today, mga kapatid, when you look at a certain photo or picture, sino hinahanap mo? Sino? Sarili. Alam nga namang iba. Ako muna. Diba? Nung kami po, ng mga pastor, we are around 350, no? At pinicturean po kami ng, napakalayo po ng tao kasi dami namin, 350. Pinicturean kami. Nung sined na po sa akin, para kami langgam. No? Talagang ang dami. Pula pa kami nun.
So, pulang langgam. At ang unang-unang hinahanap ko, siyempre, ako. No? Kasi nakalimutan ko saan ako, nasa harap ba ako, nasa likod. No? At nakita ko, nasa likod pa ako. No? So, unknowingly, o kaya hindi naman po natin sinasadya, talagang minsan, nandun pa yung pagiging selfish natin. Amen? So, without thinking about it, our lives are directed by how we feel and the constant drive of what we want, no? What we need, and what we deserve. No? Kailangan sa harapan akong upuan-uupo. Kailangan ma-identify ako na akong guest speaker. Kailangan makita nila yung galing kong umawit o kaya mag-pray. No? Kumbaga naturally, talagang nandun po tayo sa punto na iyon. No? Meron pong isang pastor, sabi niya, sin has many appearances, but its essence is one. No? A moral being created to worship before the throne of God, sits on the throne of his own selfhood, and from that elevated position declares, I am. No? Kumbaga, ang kasalanan daw, marami po yang mukha, marami po yang gawi, pero isa lang po yun. Kasalanan pa rin po siya. Amen? At kasalanan po yun kapag isa rin po sa kasalanan daw na ikaw na you play God, no? Merong throne at ikaw yung umuupo instead of God, no? And this has kept man from God from the beginning, the desire to be God without being aware of it. Naalala po natin, di ba, si Satan, he wants to be God, no? He wants to be like God. No? Yung papuri po ng mga anghel na supposed to be pupunta po sa ating Diyos, no? Ay gusto niya i-desire iyon. Kaya from that moment on, bumagsak po si Satan. No? It's only when we surrender the control of our life to Christ that we begin to understand what is real deep with Christ is. No? Kailangan po makita po natin yung surrender na ito. And it's there that we begin to live a deeper life. Pakinggan nyo mahigit mga kapatid. Until God is the Lord of your life, you will always play in the shallow of self-centeredness and will never experience the depth of God's presence. Kapag karo hindi natin na-acknowledge na ang Diyos ang ating Panginoon ng ating buhay, ay mamumuhay po tayo lagi na mababaw sa pananampalataya at magkakaroon po tayo ng self-centered desire at hindi po natin ma-experience ang lalim ng presensya ng Panginoon sa ating buhay. No? Kaya nga sabi po ng verse na binasa po natin, if you want to follow me, sabi ni Lord, I have to lead. Kung gusto mo akong sundan, no? Kailangan ako yung maglilid. Yan ay sabi ng ating Panginoon. Paul declares, no, in Galatians chapter 2 verse 20 that finding himself in Christ, it is no longer him who lives, but Christ lives in him. No, hindi na siya po yung namumuhay kung hindi si Kristo na ang namumuhay sa kanya. So, if we want to have a deeper walk, no, i-set aside po natin yung self po natin. No? Isa-isang tabi po natin. Hayaan mo si Lord ang mag-lead sa atin, no? At i-surrender po natin ang control ng buhay po natin sa Kanya. So una po, kailangan po natin ng surrendered life. Sabihin po natin, surrendered life. Pangalawa, it will cost you your pride. It will cost you your pride. Tingnan niyo po yung sinabi ni Paul, no? Yung kung sino siya. No? Kung babasahin niyo po yung Ephesians, no? Meron po siyang mga credentials, meron po siyang talino, no? Meron po siyang obedience sa law, no? But he said, ang lahat ng mga bagay nito ay baliwala. Okay? Sabi niya, isa po siyang Pharisee. Isa po siyang
kumbaga, marami po siyang nalalaman, matalino po siya, isa po siyang Hudyo, isa siyang Hebreo, pero sabi niya, lahat ng ito, it led him to nothing. No? He understood the hard thing for a Pharisee to understand. No? Sabi po sa Isaiah chapter 64, sabi po dito, we are constant sinners. No? How can people like us be saved? We are all infected and impure with sin. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. Kahit na sabihin mo mga kapatid na marami ka ng narating, marami ka ng accomplishment, o marami ka ng nagawa sa buhay mo, lahat ng mga bagay ito ay baliwala sa Diyos. No? These are all filthy rags. No? Madiming basahan. Mga kapatid, you are not good enough to deserve God. We are not good enough to deserve God. Without God, we are nothing. Without God, we are nothing. No? Lahat po ng efforts po natin ay failures. No? All our accomplishments are just dirty rags. No? To walk deep in Him is to deny our own worth, no? Own worth, and find in Christ the only good thing we are. Alam niyo po, meron po ako isang experience nung araw, nung umatin po ako ng isang church, no? Meron po akong nakatabi, sabi ko parang kilala ko ito, no? Pero hindi ko masyadong inintindi, pero alam ko kilala ko siya, no? Alam niyo po, that person dressed a very simple dress, no? Kumbaga, simpleng naka-polo shirt, naka-maong, naka-rubber shoes. Pero yung mukha niya, sabi ko, hindi ko masyadong matandaan kasi hindi ko naman siya nakikitang ganung manamit, no? And finally, I found out na ito pong tao pala na ito is a well-known business magnate. Nakaupo lang sa simpleng upuan, no? At nagwo-worship, tumataas ng kamay, umiiyak pa siya, no? Imagine having it all, no? The wealth, no? The fame, the intelligence, everything. Pero nakaupo lang po siya sa isang tabi, kasama yung ibang ordinaryong mga mananampalataya, at sama-sama po silang nagwo-worship sa Panginoon. No? Parang sa akin po, parang importante po para sa atin na ma-realize po natin na we are nothing para po in comparison with Christ. No? Tayo po, hindi po natin kaya ipagmalaki kung ano meron po tayo, pero kaya natin ipagmalaki yung Diyos na meron po tayo. Amen? Kapag tayo po ay active at umattend sa church, it means we are, inaamin po natin yung Lordship ng Panginoon kasi inuuna po natin siya sa ating buhay. So the first, you need a surrendered life to grow. And second, a deeper life is a Christ-centered life. Christ-centered life. Sino yung nasa sentro? Si Lord. Amen? Christ-centered life. Kung gusto mong lumalim, mga kapatid, dapat siya ang nakaupo sa trono ng iyong buhay. Sabi po ni Paul, no? I am full of hope and feel sure I will not have any reason to be ashamed. I am certain I will continue to have the same boldness to speak freely that I always have. I will let God use my life to bring more honor to Christ. It doesn't matter whether I live or die. To me, the only important thing about living is Christ. No? Walang importante na sa kanyang buhay kung hindi mamuhay kay Kristo. Tanong mga kapatid, are we living for Christ? No? At kapag sagot mo ay yes, how? At pag sinagot mo yung how na yon, sa tingin mo ba enough na yon para po sabihin po natin na you're living or Christ-centered ang iyong pamumuhay? Amen? The problem we face in the church today is this. God is not the center of their lives. Marami pong churches, mga kapatid, hindi si Kristo ang daming programa, no? Ang daming mga ginagawa, ang daming mga activity.
Pero nakakalimutan nila kung sino yung wino-worship. Ang dami mga programa para mapasaya yung simbahan, pero hindi nakapokus kung ano yung ginagawa nila para kay Kristo. No? Dapat po ang isang simbahan, ang focus po ng lahat ng activity po natin, maitaas at maparangalan si Kristo. Yun po yung pinaka-importante, mga kapatid. No? Hindi po ito sa programa lamang. Dapat ang focus po natin si Kristo. Now, one time po, nag-usap din po kami ng mga pastor. Sabi ko po sa kanila, dapat ang loyalty, ang commitment ng bawat mga manggagawa kay Kristo, hindi sa pastor. Kasi pagka yung pastor ang inyong sinusunod at hindi kayo dinedirect ng mga pastor sa Panginoon, pag umalis yung pastor, sasama kayo. Tama, mali? Sasama kayo. Bakit? Kasi ang loyalty mo doon sa pastor at hindi kay Kristo. So, sino ba sinusunod po natin? Baka mamaya pagdating ng rapture, no? Lag-angatan lahat ng mga mananampalataya. Pero si pastor nandyan. Kasama ka. Hello? Amen? So dapat po, ang loyalty, ang pag-ibig po natin, ang pagkilos po natin, ang pananampalataya po natin sa Diyos. Amen? So, kaya nga ang tanong ko po sa bawat isa, who is the center of your life? No? Si Paul portrays a heart that is centered on God. No? We often try to make God revolve around us, no? And not us revolving around Him. Okay? Even trying to make God fit into the frame that we have made for Him. No? Karaniwan po yung mga tao ganito eh. No? Even trying to make God fit. No? Tayo po ay hindi magiging spiritual fit because ayaw natin. Hindi natin gusto. Kasi wala tayong time. Kasi busy tayo. Kasi may trabaho tayo. Kasi inaantok pa ako. Kasi marami akong ginagawa. Kasi magluluto pa ako. Kasi malayo ako. No? Kaya tayo hindi lumalalim sa pananampalataya kasi wala kang time. O kaya limitado lang ang time mo. Hindi po ako galit. Sana mamaya bati pa rin po tayo. No? Pero that is the reality, mga kapatid. No? Ngayon, iniisip mo si Lord kasi Sunday. How about tomorrow? How about Tuesday? How about Wednesday? Iniisip mo pa rin ba si Lord? Amen? So, it sounds nice to be spiritually deep, but in practice, our hearts are willing to give up our throne to Christ. No? Tayo po, pagdating ng Sunday, kakaiba yung ating dating, no? Tayo po ay spiritual. Amen. Pero how about after Sunday, no? After Sunday, no? Pagka mahalo po ba tayo sa marami mga tao, ma-identify pa nila na tayo ay isang mananampalataya. Ma-identify pa nila, no? Kaya kailangan po, in fact, no, minsan mas worse pa tayo kasi hindi tayo namumuhay sa mga bagay na pinaniwalaan po natin. No? We are no different from other people. In fact, we sin a lot. Kasi hindi natin sinasapamuhay yung natututunan po natin. No? Ang sabi po ni Thomas Kempis, ang sabi po niya, on the day of judgment, surely we shall not be asked, no, what we have read, but what we have done. Not how well we have spoken, but how well we have lived. You know? So, in Christ, if Christ is not evident in our conversation, kung paano po tayo makikipag-usap, if Christ is not evident in our actions, in our choice of entertainment, in our relationship, in our lifestyle, yung mga ginagawa po, binabasa po natin sa Facebook,
No? Sama ko na yung binibili natin sa Lazada. No? Minsan, nagkaroon lang ng 3-3. Binitawan na yung Bible. No? 4-4 na ngayon. Tamo? Alam niya. Alam ni Father. No? Excuse me. So yun po yung yung dapat makita po natin. Kung hindi po nakikita ang lahat ng mga bagay na ito, no? Ano po yung sinasabi natin sa sarili po natin na pinaniniwalaan po natin, no? Is He our God or is He not our God, no? So we need to grow deeper where Christ is the center of our everything. Sabi po natin everything. Kapatid, pag sinabi natin everything, it is really everything in our life. When you make a decision, unahin mo muna si Lord sa decision na yun. No? Kung meron kang gagawin sa buhay mo, ikonsulta mo muna si Lord sa pamamagitan ng ganyan salita. Kung meron kang karir na gustong kuhanin o kaya anuman yung kurso, anuman yung mga bagay na ito, unahin mo si Lord. Unahin mo si Lord, mga kapatid. Never pang nagkamali si Lord, no, sa kanyang ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung meron mang dumating sa buhay po natin, inadya po yan ng Panginoon kasi tama po yan para sa atin. Kung hindi maganda ang dumarating sa buhay po natin, tama yan para sa iyo kasi papatatagin ka niya sa pananampalataya natin. Kung maganda man ang mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, it means handa ka na at babalik ka sa Panginoon para magpasalamat. Amen? So lahat na nangyari sa buhay natin ay magiging maganda kung aayaan natin ng Diyos ay in control sa buhay po natin. No? We need to grow deeper. No? If we are deep, then we will become firm in life. Pag malalim tayo, katulad po ng halaman, no? Habang lumalalim yung ugat, tumatatag ang halaman. No? Sabi po sa Ephesians chapter 4, wala. Ano ginawa ko? Pinatay ko? Yan. Sabi po sa Ephesians chapter 4, basahin na lang po natin. Open your Bible to Ephesians chapter 4, verse 14. Ephesians chapter 4, verse 14. Kapag malalim daw tayo or we are deep, no, in our spiritual life, no, hindi na po tayo kayang lokohin ng maling turo. Hindi na tayo kayang laruin ng maraming sitwasyon, no? Sabi po sa may verse 14, then we will no longer be like babies. Pag malalim daw po tayo sa salita ng Panginoon, hindi na po tayo katulad ng isang mga sanggol. We will not be people who are always changing like a ship that the waves carry one way and then another. We will not be influenced by every new teaching we hear from people who are trying to deceive us. Those who will make clever plans and use every kind of trick to pull others into following the wrong way. Tayo pa naman po mga mananampalataya, sometimes adventurous po tayo eh. Attend dito, attend doon, punta rito, punta ron, pakinig na mensahe dito, pakinig na mensahe ron. Kung hindi po tayo malalim sa Panginoon, makiligaw tayo. No? Hindi sinabi ng Panginoon na magsimba ka sa maraming simbahan. Ang sabi ng Panginoon, ma-involve ka, no, sa simbahan niya. No? Ibig sabihin, mga kapatid, kung ibig mo na dito lumago sa Panginoon, manatili ka lang dito. Manatili ka lang sapagkat lalugo ka na. Kasi po, hindi ko po sinasabi na lahat ng pastor ay may kanya-kanyang direksyon ng turo. Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, maganda yung sinusundan mo ay isang direksyon lamang. No? At ito yung patungo sa Panginoon. So the deeper our walk with Christ, the less winds and waves of life are able to affect our spirit.
No? What I want to know this morning is, do you want a deeper life with Christ? Gusto mo bang lumalim kay Kristo? No? Sapagkat ibig ng Diyos na lumalim ka sa Kanya, at tinatawag niya po lahat tayo na lumalim po sa Kanya. But the question is, no, will we come? No? If yes, kailangan po natin malaman kung paano po lumalim. Okay? So, what is the how of this deeper walk? What is the how of this deeper walk? No? How can we have this deeper walk? No? How do we find it? Or how can I become surrendered and Christ-centered? Okay? Si Paul po, gumawa po ng isang seryosong mensahe na kailangan po nating maintindihan, no? That it is more than just to know about God, no? We need more than just to know about God. We need to know Him, no? Kailangan po natin talagang diretso makilala po siya. And Paul told his listener that he knows all about God. Ang sabi niya po sa Philippians chapter 3, ang sabi niya rito, bagamat ako ay maaari ding magtiwala sa gawa ng tao, kung sino man ay mag-aakala na siya ay may dahilan upang magtiwala sa gawa ng tao, lalo na ako. No? Sabi niya, ito yung qualification ni Paul. Sabi niya, ako ay nanggaling sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin. Ako ay isang Hebreyong nagmula sa mga Hebreo. Kung ang pag-uusapan ay patungkol sa kautusan, ako ay isang Pariseo. No? Kung ang pag-uusapan ay patungkol sa kasigasigan, pinag-uusig ko ang iglesia. Kung ang pag-uusapan ay patungkol sa pagiging matuwid na ayon sa kautusan, walang maipupula sa akin. Ito yung karakter. Ito yung qualification ni Paul. No? Ang sabi niya, he was an Israelite by birth. No? A Jew by birth. By education, he was a Hebrew. And by choice, he was a Pharisee. No? He knew all about God from his lifelong training. No? But Paul, however, says, lahat ng mga bagay na ito, lahat ng mga alam niya, no, are nothing. Baliwala lahat ito in view of the greater value of knowing Jesus Christ. No? So to grow deeper, mga kapatid, it is not about who you are, but who God is, who Jesus is. Amen? Hindi yung accomplishment mo, hindi yung mga bagay na meron ka, kung sino si Kristo. Sino si Kristo. Sabi po sa verse 7 and 8, sabi po rito, I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Lahat ng mga bagay ito, lahat ng mga nangyari, lahat na ito baliwala. No? Kung ang pag-uusapan ay yung ginawa ni Kristo sa bawat isa sa atin. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ, Jesus my Lord. And for His sake, I have discarded everything else. Inaalis ko lahat ng mga bagay na nagawa ko o accomplishment ko. Counting it all as garbage. Garbage, no? So that I could gain Christ. Ano sinasabi ni Paul? Ang mahalaga sa akin ngayon, si Kristo. Kung ano yung meron ako ngayon, hindi na mahalaga ngayon sa akin. Ang mahalaga sa akin ngayon, si Kristo. At kung mahalaga sa iyo si Kristo ngayon, dapat hindi lang siya Panginoon ng linggo mo, kundi Panginoon mo araw-araw. Araw-araw, mga kapatid. Alam niyo po, open times, no? Kaya tayo hindi masyadong interesado sa salita ng Panginoon. No? Nangihina tayo sa pananampalataya. Kasi po hindi tayo seryoso sa relasyon natin sa Panginoon. No? Sinasabi po ni Paul dito, if you want to grow deeper, all you have to do is to get deep with Him.
to know Him more. Because the more you know Him, the more you will trust Him, love Him, and honor Him. Know Him more. Paano? Paano mo lalaliman ang pagkakilala mo sa Panginoon? Just a Sunday? No. Make time. The best commitment that you can give to God is your time. No? Gusto mo ngang maglingkod sa Panginoon, pero wala ka naman time. Wala rin. So, ang una mong gagawin, bigyan mo ng oras si Lord sa buhay mo. No? Yung pinaka-best na oras mo, ibigay mo sa Panginoon. No? Ulitin ko po yung sinabi ko po kanina, lahat po ng kung ano meron po tayo, these are all garbage. Compare doon sa kung makikilala po natin na mas malalim ang Panginoon. The Lord has so much to offer to you. Ang dami. Magtiwala ka lang sa Kanya. Unahin mo lang siya. No? So, how do I get to know Him more? No? Dig deeper. Dig deeper. And digging deeper is intentional. Sabihin po natin intentional. Kapatid, walang maghuhukay para sa'yo. Para lumago. Kailangan ikaw mismo ang maghukay para lumalim ka sa Panginoon. No? You have to want to. Kailangan gustuhin mo na lumalim sa Panginoon. Pag gugustuhin mo ito, mga kapatid, lahat makikita po natin kumbaga, ipiprepare ng Panginoon lahat para sa atin. No? Kailangan po natin i-desire. Kailangan po natin i-desire because the degree of how you want to know Him is the degree you will discover Him. Ulitin ko po, the degree or the level of how you want to know Him is the degree that you will discover Him. No? Hindi mo malalaman ng Diyos ay manggagamot kung hindi mo ito nakita at pinagbubulay-bulayan sa salita ng Panginoon. Hindi mo malalaman ang Panginoon ay nagpo-provide kung hindi mo ito nakita sa salita ng Panginoon. Amen? Ang sabi po sa Jeremiah, you will search for me, and when you search for me with all of your heart, no? With all of your heart, you will find me. Hindi nagsisinungaling ang salita ng Panginoon. Ang sabi niya, pag hinanap mo ako ng buong puso, makikita mo ako. Makikita mo ako. Pangalawa, you need to be committed to spend time with Him. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid. No? The first commitment na pwede mong ibigay sa Panginoon is your time with Him. No? If you claim to love the Lord, you cannot be satisfied without His presence. No? Alam niyo po, pag lalabas po kami ng bahay, pag may pupuntahan po kami, sabi, pray without ceasing. Anytime you can pray. Kaya sabi ko sa Lord, guide me. Lord, protect us, Lord. Lord, bless us, O God. No? Our desire is to end our day with Him. No? Yung umpisa pa lang, Lord, salamat po sa binigyan niyo po kami ng maayos na tulog, nagising kami ng ayos, at pag-uwi namin, Lord, maraming salamat sapagkat iningatan mo kami at pinagpala mo kami. No? Spending time with Him does not consist of meaningless prayer. No? Have you ever experienced, mga kapatid, yung nagpe-pray ka pero hindi mo iniisip? Okay? Siguro guilty po lahat. No? Kapag ka nagpe-pray ka na hindi mo iniisip, no, yung prayer na yun is a repetitious prayer. Kasi tuloy-tuloy lang eh. Parang ama namin lang yan eh. Okay? Pero ang tanong doon, may sense? Nakakarating ba sa Panginoon? Natutugunan ba yung panalangin mo? No. Bakit? Kasi wala sa puso. Lahat ng mga bagay na panalangin na sinasabit natin na wala sa puso, isip lang po yun. No? Mababaw. No? Kung ano man yung ginagawa natin sa simbahan, no? Magiging baliwala po yan kung hindi po natin binibigyan ng quality time. Quality time. Pangatlo, be committed to follow Him. No? Sabi po sa
Matthew chapter 16, then Jesus said to his disciple, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. Okay? Deny self, take up your cross, and follow me. Ang desire po ng ating Panginoon dito is that we become His disciples. No? That means He is the head, He is the lead. No? We follow His plan, His purpose, and His desire. Number 4, ito pa yung importante, throw out your trust. Alam niyo po, wala naman pong tumatakbo sa marathon na may daladalang TV. No. Wala pong tumatakbo na nananalo kasi may daladalang mabigat sa kanilang mga buhay. No? Sabi po sa may Matthew chapter 16, hindi ko po nalagay dito, pero sabi po sa Matthew chapter 16, whoever wants to be my disciple must deny himself, take up cross and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. No? So sabi rin po sa may Luke chapter 14, verse 27, whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. So if we want a deeper relationship with Christ, no, you need to know that it's going to cost you something. No? It will going to cost you something. At ano ito? It will cost you the trust of your life. Ano ba yung mga trust sa buhay po natin? No? Kailangan malaman po natin kung ano po yung mga trust sa buhay po natin. Hindi lang po ito yung mga bagay na madali pong itapon. No? Katulad po ni Paul identified his trust, no, as all the accomplishment in his life. Okay? Who he was, what he was, and how he was before he knew Christ. He identified all the symbols of success, yung money, yung fame, yung fortune, control, power, and position as trust. All our accomplishments are trust before him. No? So, siguro sa atin din po, meron po tayong mga bagay na pinangahawakan sa buhay po natin that we considered it as trust. No? Understand that anything that is not eternal is trust. No? Sabi po sa Matthew chapter 6, no? Sabi rito, do not store up for yourself treasures on earth where moth and vermin destroy and where thieves break and steal, but store up for yourself treasure in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. No? Sabi rin po ni A.W. Tozer, no? Sabi niya, the truth is that life has a center and a perimeter. At the center of your soul, you will find God. No? But the farther you get out of that center, no, and from the presence of God, and from the sanctuary of your soul, the faster you go, but the less power you have. Okay? So, sa buhay po natin, karaniwan po, binibitawan po natin yung mga importante sa buhay po natin sa mga bagay na pangmatagalan. Pero ang problema po na kadalasan na ginagawa po natin is minsan ang Panginoon ang isinasa isang tabi po natin para po sa mga bagay na gusto po nating matamo. No? Kapatid, we need to ma-realize po natin na sa buhay po natin, mas kailangan po natin ang ating Panginoon to grow deeper. No? So, another one, how will we go deeper? Last is we need to keep going. Magpatuloy po tayo mga kapatid. No? Oftentimes, a Christian life is hard. No? Madalas, kung kailan pa ikaw lumalalim o nagkukumit, minsan lalo pang may mga nangyayari. No? Alam niyo po, kung meron pong hindi maganda nangyayari sa buhay natin, indication po yan that you are in the right track. No? Kasi po, hindi naman ipinangako sa atin ng Panginoon ng bed of roses.
no? Pero ang pinangako lang sa atin ng Panginoon ay kasama natin siya sa lahat ng ating lakarin sa buhay. And lastly, kailangan po nating mag-involve. If you want to go deeper, mga kapatid, no, we encourage you to get involved, no, sa kanyang gawain. Kapatid, uulitin ko po yung sinasabi ko kanina, no? Hindi tayo dinesign ng Diyos para umupo lang dito every Sunday, kung hindi dinesign tayo ng Panginoon to be fishers of men, no? Maghayag, no, ipakita ang kadakilaan ng Panginoon sa buhay ng ibang tao. Pwede po ba tayong tumayo sa oras na ito? Kailangan natin maging committed sa buhay po natin. Hindi pwedeng maging committed yung pangunawa po natin sa lakarin ng buhay para sa Panginoon. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa to totally surrender our life to God. No? Pagtiwala natin ng Panginoon para lumalim po tayo sa Kanya. Yun ang unang-una. We need to surrender to God. At pangalawa po, mga kapatid, kailangan maging Christ-centered po ang bawat isa sa atin. Sige po, mag-worship po tayo sa Panginoon. Please continue to worship. Your spirit
encourage you to commit. No? Commit your life to God. No? Serve Him. Serve Him. Kung kayo po ay young people, young professional, please approach our pastors. No? Mag-stay po muna tayo. Kung gusto niyo pong ma-involve sa faith walk, gusto niyo mag-share, no? Please mag-stay po muna. At kung gusto niyo po ng faith group, meron po kayong grupo, small group, para sa Bible study, devotion, please stay. No, kailangan po nating lumalim sa ating relasyon sa Panginoon. Malapit na dumating ang Panginoon at walang pinakamaganda at pinaka-safest na lugar than to be in His presence. Taas mo natin ating mga kamay and receive the blessings of the Lord. Lord, we thank you sa iyong message, Father God. Lord, salamat po sapagkat pinili niyo po kami, Panginoon, minahal niyo po kami. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa pagkakataon na makapaglilingkod kami sa iyo, lalalim kami sa iyo, Panginoon. At anuman ang panalangin, Panginoon, ng aming mga puso sa oras na ito, katagpuin mo ayon sa iyong kalooban. At dalangin namin sa kabuuan ng linggong ito, ipapakita mo kung sino ka, O Diyos, sa aming buhay. Lord, lalabas kami sa lugar na ito, dala-dala ang iyong presensya, ang iyong pagpapala, ang iyong pangunguna, Panginoon. At lalabas kami sa tahanan mo, bless na bless. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you.